Next game ng PVL sa August 1, 2026 na papuntang Mindanao. Mga banabangkong players ng CCS, makikita na ba sa next game nila? Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and click the notification bell. Marami na ang excited at inaabangan ang PVL dahil bibiyahe ito papuntang Mindanao, particularly sa Pulumulok, South Cotabato. Dala-dala nila ang 4 na teams na maglalaban ngayong August 1. Kabilang dito ay ang NX-led, Galleries Tower, Chocomocho at Akari. Sinong team kaya ang mas lamang sa gagawing labang ito? Unang maghaharap ang NX-led versus Galleries Tower. Matapos ang laro ng Tower at Farm Fresh, masasabing iba ang galaw ngayon ng Galleries. Mas maayos ang mga depensa nila, both net and floor. Maganda ang distribution ng bola. At kung mapanatili nila ang ganitong laro sa loob ng court, ay kaya nilang talunin ng Chameleons at paniguradong aabot ito sa set 5. Sa ngayon ay wala pang talo ang High Risers at isang panalo at isang talo ang NX-led. Hindi naman ganito kaganda ang una at pangalawang laban ng Flying Titans dahil puro talo ang nakuha nila. Sa next game ay makakatapat ang Power Charger at kilala rin bilang strong team ng PVL sa ngayon dahil sa tangkad ng mga players, mapa-middle blocker man o wing spikers. Pero ayon naman sa iba ay di dapat kabahan ang Choco dahil talo rin sa unang game ang Akari versus Just Coffee at umabot sa 4 sets ang game. Ayon kasi sa iba, mahina ang Chargers sa ngayon dahil kulang sila sa players dahil wala rin kagaya nila Fifi Sharma at Alba. Pero kahit ganoon pa man ay dapat wag magpakampante ang Choco dahil may Sed at Sato, Ibyang at Suyod na malakas din kung titingnan. Marami na kagad ay nagtatanong at nag-aabang kung makakalaro na ba ang mga paborito nilang players ng CCS na tinakalaro ng unang game nila na siya sana ang inaabangan ng marami. Tulad na lamang ni Pangs Panaga, Alaysa Valdez, Bea De Leon, Tots Carlos at iba pa. Sa ngayon ay wala pa rin makapagsasabi kung makakalaro na ba sila sa susunod na game. Ayon sa naging opinyon ng ilan ay mukhang maaring hindi pa dahil sa una, basang-basa na umano ang mga laro ng mga players na ito. Kaya't mainam na magkaroon muna ng change plan sa game ng laro para maiba yung dating. Kabisado na kasi ang mga galaw nila sa ibang players at coaches at napag-aralan na. Pero hindi naman bago sa lahat kay Coach Sherwin na may mga pasabog sa choosing of combination of players sa loob ng court. Lalo na pag alam niya na malakas yung makakalaban. Mas mainam pa rin yung mga veterana ang papalaruin dahil sa madiskarte sila sa loob ng court at di na kinakabahan lalo na pag crucial point. Kaya asahan na natin na baka sa next game ay paghaluin pa rin ni Coach yung mga players na bago at luma para maging komportable at in terms of familiarity ng bawat players sa court ay may mga chemistry ring mabuo katulad na lamang ni Domingo at ni Guzman. Masasabi mong perfect combination talaga ang dalawa, pero sayang lang kasi nabuwag dahil nagpunta si Jaya sa Japan at napunta sa Akari si Sadi. Pero marami pa rin mga fans ang masaya sa pagbabalik ni Jaya sa Cool Smashers. At wala mo ng Jaya de Guzman this conference kasi nasa alas mo na siya. Positibo pa rin ang mga fans na kaya nilang mag-champion this season kahit walang Jay Amazing at Bernadette Pons.